Sa hapunan ng Thanksgiving sa mansyon ng pamilya ng manugang kong si David, ibinuhos ng ama ni David ang isang baso ng pulang alak sa mukha ng aking anak na babae. Tumawa ang anak nito at sinabi, "Salamat pa." Siguro, tuturuan siya niya ng leksyon tungkol sa paggalang. Naramdaman ko ang aking kamay na humihigpit sa braso ng upuan. Tumayo ako, humingi ng paumanhin at lumabas sa pasilyo. Kinuha ko ang aking telepono at nag-isang tawag lang. Hindi nila alam kung sino ang kanilang kinakalaban. Bago magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa Hallowed Vengeance channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Hindi ko nakita ang anak kong si Sarah sa loob ng 4 na buwan nang matanggap ko ang imbitasyon. Hindi mula sa kanya, kundi mula sa assistant ng kanyang asawa, si David, isang formal na card sa mamahaling papel. Ang pamilya Peton ay buong pagmamalaking nag-anyaya sa iyo sa kanilang hapunan ng Thanksgiving. Nobyembre 23, 5:00 p.m. Walang init. Hindi isang paanyaya na inaasahan naming makita ka pa, ngunit isang subina na parang tinatawag ako sa korte ng Maharlika. Ako si Frank Morales, 62 taong gulang. Nakatira ako sa isang maliit na bahay sa Tempe, Arizona, na may hardin na inaasahan kong alagaan at isang 20 taong gulang na pickup truck na nakaparada sa labas. Marahil ay iniisip ng mga kapitbahay na ako ay isang ordinaryong retiradong lalaki na bubuhay sa isang maliit na pensyon. Hindi sila lubos na nagkakamali. Nagretiro na ako at ang aking pensyon ay talagang maliit. Ngunit may higit pa sa kwento. At hanggang sa hapunan ng Thanksgiving na iyon, naitago ko ang kwentong iyon para sa aking sarili. Ang mansyon ng Peton ay matatagpuan sa Paradise Valley, isa sa mga gated communities kung saan ang mga bahay ay may mga pangalan sa halip na mga numero. Nagmaneho ako sa mahabang driveway noong Huwebes na iyon, dumaan sa maayos na mga hardin at isang fountain na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking bahay. Ang mansyon mismo ay gawa sa salamin at bato, ang uri na nakikita mo sa mga magasin ng mga matatagumpay. Si David ang nagbukas ng pinto, ang aking manugang, matangkad, guwapo, nakasuot ng sweater na marahil ay nagkakahalaga ng $500. Ngumiti siya, ngunit ito ang uri ng ngiti na ibinibigay mo sa isang tao na kailangan mong tanggapin. "Frank, dumating ka rin." "Hindi pa. Kailanman." Frank lang, na parang isang work acquaintance ako. "Hindi ko pwedeng palampasin yon," sabi ko. Kahit na alam naming dalawa na marami akong napalampas kamakailan. Hindi sa aking pagpili. Lumitaw si Sarah sa likod niya. Ang aking anak na babae, mukhang pumayat siya mula noong huli ko siyang nakita. May mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti nang makita niya ako ay totoo, ngunit mabilis, na parang natatakot siyang magpakita ng labis na damdamin. "Hi pa." Mabilis niya akong niyakap at naramdaman ko kung gaano siya kapayat. Dati siyang malakas, malusog. Ngayon ay mukha siyang marupok. "Kumusta, mahal ko? Kumusta ka?" Mabuti, busy." Madali ang pagbuhos ng kasinungalingan mula sa kanyang mga labi. Nagtatrabaho siya mula sa bahay, isang graphic designer. Ngunit nilinaw ng ama ni David na itinuturing niya ito bilang paglalaro sa computer. Malaki ang bahay sa loob, mataas ang kisame, mamahaling mga painting sa dingding, mga kasangkapan na parang sa isang museo. Lahat ay malinis, malamig, idinisenyo upang humanga kaysa maging welcoming. Si Richard Peton ay nakaupo sa malaking sala. Iyon lang ang tanging paraan upang ilarawan ito. Hindi lang siya nakaupo. Siya ay sumasakop sa espasyo ng may kumpiyansa ng isang taong hindi kailanman tinanggihan. Mga 50 taong gulang, may kulay abo na buhok, mamahaling suit kahit para sa isang pagtitipon ng pamilya. Hawak niya ang kanyang telepono, dramatic na nagbibigay senyas habang isinasara ang isang deal. Nang makita niya ako, hindi siya tumayo. "Frank, ang janitor, mabuti at dumating ka." Sabi niya na may ngiti, ngunit ang salitang janitor ay may bigat. Paghamak, pagpapababa. Dati akong janitor para mapag-aral ang sarili ko sa gabi 40 taon na ang nakalipas. Siguro ay nabanggit iyon ni Sarah minsan.
Hindi kailanman nakakalimutan ni Richard ang mga detalye na maaari niyang gamitin bilang armas. Richard, salamat sa pagimbita. Pamilya naman tayo dito, di ba? Sabi ko. Bumalik siya sa kanyang telepono nang hindi naghihintay ng sagot. Ang hapunan ay naganap sa isang dining room na kayang magsilbi ng 20 tao. Chandelier na kristal, mga porselanang kagamitan na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking buwanang pensyon. Ang uri ng alak na inanunsyo ni Richard na nagkakahalaga ng $300 bawat bote. Nagbuhos siya ng sarili, sadyang ipinagmamalaki ang presyo. Ito ay isang 2015 Bordeaux. Alam ko ang gusto ko, sabi ko nang maingat. Tiyak na beer drinker. Walang mali doon. Simpleng panlasa para sa mga simpleng tao. Tumawa siya. Sumunod si David sa kanya. Nakatingin si Sarah sa kanyang plato. Tahimik si Patricia, ang asawa ni Richard. Matagal na siyang tumigil sa pagsisikap na pakalmahin ang kasamaan ng kanyang asawa. Kinilos lang niya ang pagkain sa kanyang plato at nagbuhos pa ng alak. Nagsimula ang hapunan sa pagsasalita ni Richard tungkol sa kanyang pinakabagong proyekto sa pagpapaunlad, mga mararangyang apartment sa downtown Scottsdale. Pabayan niyang binanggit ang mga numero, milyon-milyong piso na pamumuhunan, mga permit na nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Siniguro niya na alam ko na ang buong ipon ng aking buhay ay marahil ay kasing halaga ng kanyang ginastos sa landscaping. Gusto ni Sarah na mag-invest ng kaunti mula sa kanyang trabaho sa disenyo sa proyekto, sabi ni Richard, hiwain ang kanyang prime rib. Sinabi ko sa kanya na mag-focus sa kanyang maliliit na proyekto sa computer at iwanan ang totoong negosyo sa mga matatanda. Sa tingin ko, maaari itong maging magandang investment. Mahinang sabi ni Sarah. Investment? Magkano ang kaya niyang gawin? Mga 30,000 piso sa isang taon? Hindi iyon investment. Panggastos lang iyan. Hayaan ang mga lalaki na humawak ng totoong pananalapi. Nakita ko si David na tumango bilang pagsang-ayon. Hindi niya kailanman ipinagtanggol siya. Hindi kailanman sumagot. Ang pagsang-ayon ng kanyang ama ay mas mahalaga kaysa sa dignidad ng kanyang asawa. Sa buong hapunan, nagmasid ako. Kung paano nagulat si Sarah nang tumaas ang boses ni Richard. Kung paano siya humihingi ng paumanhin para sa lahat. Ang temperatura ng pagkain, nakalimutang punuin ang baso ng tubig, pagkakaroon ng opinyon. Ang mamahaling kagamitan sa kamera na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang kaarawan ay tahimik sa isang sulok. Nang tanungin ko ito, sinabi ni Richard, hindi nito mababayaran ang mga singil. Humingi ako ng paumanhin para pumunta sa banyo. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin ko ang mga larawan. Ang pamilya ni Richard ay nakalatag sa lahat ng dingding. Ang iba pang mga anak niya mula sa unang kasal, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid. Walang larawan ni Sarah. Siya ay binura mula sa kasaysayan ng imahe ng pamilya, tulad ng ginawa nilang pagbura sa akin. Nang bumalik ako, tinuturuan ni Richard si Sarah tungkol sa kanyang paggastos. 200 piso sa grocery. Bumili ka ba ng caviar? Tumawa siya sa kanyang biro. Frank, naiintindihan mo ba? Ikaw ang nagpalaki sa kanya. Tinuruan mo ba siya ng kahit ano tungkol sa pera o busy ka sa paglilinis ng sahig? Malapit na sana akong sumagot nang si David ang sumingit. Tama ang Papa, Sarah. Kailangan mong maging mas maingat. Hindi tayo mahirap, ngunit hindi rin tayo nagwawaldas. Bumili lang ako ng grocery para sa buong linggo at mga personal na gamit, mahinang sabi ni Sarah. Naipakita ko na sa iyo ang resibo. Huwag kang sumagot sa iyong asawa, biglang sabi ni Patricia. Iyon ang una niyang sinabi sa loob ng 30 minuto. Dapat maniwala ang isang asawa sa paghatol ng kanyang asawa. Itinaas ni Richard ang kanyang baso ng alak. Kita mo, iyan ang isang babaeng nakakaalam ng kasal. Alam ni Patricia ang kanyang lugar, hindi tulad ng mga modernong babae ngayon na nag-aakalang alam nila ang lahat. Tahimik ang buong mesa. Namumula ang mukha ni Sarah, ngunit hindi siya sumagot. Umupo lang siya doon, tinatanggap ang kritisismo, ang pagpapababa, ang arbitraryong kalupitan na nagkukunwaring isang pag-uusap sa hapagkainan ng pamilya. Nakita ko ang pattern na ito buong gabi.
Hindi ito bago. Ito ang kanilang nakasanayan. Ang pagpapababa kay Sarah. Ang pagpaparamdam sa kanya na maliit siya. Ang pagpapaalala sa kanya na masuwerte siya na naging bahagi siya ng kanilang mundo. Ang aking anak na babae, ang batang nagwagi ng mga parangal sa matematika sa high school, na nagbayad para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo, na nagtayo ng isang maliit ngunit matagumpay na negosyo sa disenyo. Nakaupo sa isang mesa na puno ng mga taong tinatrato siya na parang wala siyang halaga. Nagbuhos pa ng alak si Richard para sa kanyang sarili. Halos walang laman na ang bote. Habang mas malakas siyang nagsasalita, mas nagiging agresibo siya. Ang uri ng pagkalasing kung saan lumalabas ang katotohanan, ang maskara ay nahuhulog. Alam mo ba ang problema mo, Sarah? Tinuro niya siya gamit ang tinidor. Hindi mo pinahahalagahan ang iyong mga pag-aari. Binigyan ka ng anak ko ng buhay na ito, ng bahay na ito, ng pagkakataong ito, at patuloy ka lang na kumukuha at kumukuha. Baka dapat, simula ni David. Hindi, kailangan niya itong marinig. Tumayo si Richard, lumakad sa paligid ng mesa. Tumindig siya sa ibabaw ni Sarah. Hindi ka lang kahit ano noong nakilala ka ni David. Isang babae na may laptop at mga pangarap. Isinama ka namin sa pamilyang ito, binigyan ka ng lahat, at hindi mo man lang maipakita ang pangunahing pasasalamat. Nagpapasalamat ako, mahinang sabi ni Sarah. Talaga? Dahil ang nakikita ko lang ay ang iyong pagiging entitled. Hinihiling mo ang pera para sa iyong negosyo, kinukwestiyon ang aming mga desisyon, kumikilos na parang may karapatan kang magkaroon ng opinyon. Richard, baka sapat na iyan, mahinang sabi ko. Bumaling siya sa akin. Oh, ang janitor ay nagsasalita. Sabihin mo sa akin, Frank, ano ang itinuro mo sa iyong anak? Kung paano maging ordinaryo? Kung paano mag-asawa ng mayaman at kalimutan kung saan ka nanggaling? Tinuruan ko siyang maging mabait, magtrabaho ng husto, igalang ang sarili. Respeto sa sarili? Nag-asawa siya para sa pera? Dahil nire-respeto niya ang sarili niya o dahil nakakita siya ng pagkakataon? Tumawa si Richard. Ang mahigpit na tawa na narinig ko buong gabi. Mga babaeng tulad mo mula sa mga pamilyang tulad ng sayo. Palaging naghahanap ng paraan para umakyat. Well, nakuha mo na yon. Kaya huwag ka nang magreklamo pa. Hindi iyan patas. Tumayo si Sarah na hila pabalik ang kanyang upuan. Hindi ako kailanman humiling ng kahit ano. Nagtatrabaho ako. Nag-aambag ako. Umabot ang kamay ni Richard. Ang baso ng alak ay nasa kamay pa rin niya. Nagtalsika ng pulang alak sa mukha ni Sarah, basang-basa ang kanyang puting damit, tumulo sa kanyang hita. Natahimik ang buong silid. Kahit si Patricia ay napahinga ng malalim. Tumayo doon si Sarah, tumutulo ang alak mula sa kanyang baba, malaki ang mga mata dahil sa gulat at kahihiyan. At tumawa si David, totoong tumawa. Salamat pa. Siguro, tuturuan siya niya ng leksyon tungkol sa paggalang. Tumigil ang oras. Nakatayo ang aking anak na babae doon, basa sa alak at kahihiyan. Ang kanyang asawa ay tumatawa. Ang kanyang biyenan ay humihinga ng malalim, nasiyahan sa kanyang pagpapakita ng dominasyon. Nakatingin si Patricia sa kanyang plato. Walang gumalaw upang tumulong. Mahigpit ang hawak ko sa braso ng upuan. 62 taong gulang at naramdaman ko ang bawat kalamnan sa aking katawan na tumitigas. Ngunit hindi ako sumisigaw. Hindi gumawa ng marahas na kilos. Ang 30 taon ng pagsasanay ay nagturo sa akin ng kontrol. Paumanhin, sabi ko, ang aking boses ay pantay. Masyadong pantay. Dahan-dahan akong tumayo, inilagay ang aking napkin sa tabi ng aking plato at lumabas sa pasilyo. Sa pamamagitan ng arko, nakikita ko pa rin ang hapagkainan. Nakatayo si Sarah na parang estatwa. Uminom pa si David ng alak. Bumalik sa kanyang upuan si Richard na parang isang hari na nagproseso ng isang rebellion ng mga magsasaka. Kinuha ko ang aking telepono, Robert Chen. Nasa listahan pa rin ang numerong iyon sa aking mga contact. Supervisory Special Agent, IRS Criminal Investigation Division Phoenix. Nagtulungan kami bago ako nagretiro. Tinawagan niya ako 6 na buwan na ang nakalilipas upang magtanong tungkol sa isang kaso na kanyang ginagawa. Nag-uusap pa rin kami. Robert,
Frank Morales ito. Frank, maligayang Thanksgiving. Ayos lang ba ang lahat? Kailangan kong mag-report ng kaso. Posibleng pandaraya sa buwis, money laundering, malakihang operasyon. Nagbago ang kanyang boses. Profesional. Nakikinig ako. Richard Peton, isang property developer, Paradise Valley. Maraming ari-arian, malaking daloy ng pera, kahina-hinalang mga transaksyon. Naroon ako sa hapunan ngayong gabi kung saan idinetalya niya ang ilang nakakabahalang deal. Mga proyektong pagpapaunlad na may kahina-hinalang pinagmulan ng pondo, mga offshore account na nabanggit, mga ari-arian na binili sa pamamagitan ng mga shell company. Paano mo nalaman yan? Ipinagmamalaki niya ito sa harap ng mga saksi. Nais kong gumawa ng opisyal na ulat. Frank, sigurado ka ba? Alam mo ba ang pinasok mo? Sigurado akong kailangang imbestigahan ito ngayong gabi. Ngayong gabi ay Thanksgiving. May dahilan ako para maniwala na maaaring masira ang mga dokumento kung maghihintay tayo. Nabanggit niya ang pag-aalis ng mga file bukas para sa mga layunin ng buwis. Ituturing ko itong kagyat. May paghinto. Kilala ako ni Robert. Alam niya ang aking track record. Alam niya na hindi ako basta-basta tumatawag ng ganito. Ibigay mo sa akin ang address. Magpapadala ako ng mga ahente sa loob ng 30 minuto. Ibinigay ko ang mga detalye, pagkatapos ay idinagdag. Robert, may isang bagay pa na dapat mong malaman. Ito ay personal. Ang anak ko ay kasal sa kanyang anak. Ako ay saksi sa nangyari ngayong gabi. Hindi ako objetibo. Sigurado ka ba sa mga krimen sa pananalapi? Nagsilbi ako ng 30 taon na nag-iimbestiga ng mga krimen sa pananalapi. Oo, sigurado ako. Kung gayon, hindi mahalaga ang iyong personal na paglahok. Ang ebidensya ay ebidensya. Pupunta na kami diyan. Tinapos ko ang tawag at bumalik sa hapagkainan. Si Sarah ay naglilinis, si David ay nakikipag-usap ng negosyo sa kanyang ama. Si Patricia ay nag-aalis ng mga plato. Walang sino man ang tila nag-iisip na may mali. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Richard, hindi naman talaga interesado. Oo, salamat. Kailangan ko lang tumawag. Nagtatrabaho sa Thanksgiving, ngumisi siya. Oh, teka, nagretiro ka na. Ano ang ginagawa mo, Frank? Bukod sa pamumuhay sa pensyon ng gobyerno na yan. Nagugugol ako ng oras sa pag-iisip. Sabi ko ng maingat. Nagmumuni-muni sa aking karera, sa mga kasong hinawakan ko, sa mga taong nakilala ko. Interesante, sabi ni Richard na may pinalaking interes. David, bigyan mo ng isang baso ng beer ang iyong biyenan. Mas gusto niya iyon kaysa sa alak na ito. Makalipas ang 20 minuto, bumalik si Sarah, nakasuot ng ibang damit, pulang-pula ang mga mata dahil sa pag-iyak. Tahimik siyang umupo, iniiwasan ng mga tingin ng lahat. Tumunog ang doorbell. Tumayo si Patricia. Sino naman ang darating sa Thanksgiving? Marahil ay mga kapitbahay, sabi ni Richard na walang pakialam. Lumabas si Patricia sa pintuan. Narinig namin siyang nagbukas. Narinig namin siyang huminga ng malalim. Magandang gabi, Ginang. Ako si Agent Robert Chen, IRS Criminal Investigation. Mayroon kaming search warrant para pumasok at imbestigahan ang mga financial record ni Richard Peton. Ang boses ni Patricia ay nanlilisik. Ano? Ito ay Thanksgiving. Ito ang bahay namin. Hindi ninyo... Ginang, mayroon kaming warrant mula sa isang federal na hukom. Pakiusap, lumayo ka. Pumasok ang 5 ahente na nakasuot ng itim na suit. Si Robert ang nanguna sa kanila, ang kanyang mukha ay propesyonal. Mabilis niyang sinuri ang silid, nakita ako, bahagyang tumango. Ano itong lahat? Tumayo si Richard. Ito ay pang-aabuso. Siya si Mr. Peton. Ako si Agent Chen. Nakatanggap kami ng mapagkakatiwalaang ulat ng pandaraya sa buwis, money laundering at mga krimen sa pananalapi. Mayroon kaming search warrant para sa lugar na ito at para kunin ang mga financial record. Mula kanino ang ulat? Mula kay G. Frank Morales. Tinuro ako ni Robert. Siya ang nakipag-ugnayan sa amin ngayong gabi na may mga detalye tungkol sa iyong mga operasyon. Naging kulay ube ang mukha ni Richard. Frank, tinawagan mo ba ang IRS sa Thanksgiving? Tumayo si David. Pa, sino si Frank Morales?
Bakit sila nakikinig sa kanya? Inilabas ni Robert ang kanyang ID. Si G. Morales ay isang retiradong ahente ng dibisyong ito, 30 taong serbisyo, isa sa pinakamahusay na financial investigator na nakilala ko. Kapag siya ay tumawag na may pag-aalala, sineseryoso namin ito. Natahimik ang buong silid. Maririnig mo ang tiktok ng grandfather clock sa sulok ng silid. Ano? Ang boses ni Sarah ay isang bulong na lang. Pa, nagtrabaho ka para sa IRS Criminal Investigation. Mahal ko. Ahente sa loob ng 30 taon. Nagretiro ako 30 taon na ang nakalilipas. Nagbukas at nagsara ang bibig ni Richard. Tumingin si David sa pagitan ko at ng kanyang ama, pagkalito at takot na naghahalo sa kanyang mukha. Sinabi mo sa akin na isa siyang janitor, sabi ni David. Dati siya, bulol na sabi ni Richard. Naglilinis siya ng mga gusali para bayaran ang kanyang pag-aaral sa gabi, sabi ko ng mahinahon. 40 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay nakuha ko ang aking degree sa accounting, pagkatapos ay ang aking degree sa batas, at pagkatapos ay sumali ako sa IRS-CE. Gumugol ng 3 dekada sa pag-iimbestiga sa eksaktong uri ng mga krimen sa pananalapi na inilalarawan ni G. Peyton sa hapunan. Sinungaling mong anak. Nagsimulang lumapit si Richard sa akin. Ginoo, ipinapayo ko sa iyo na manatiling kalmado, sabi ni Robert, pumagitna sa amin. Ang aming mga ahente ay naghahalughog sa iyong opisina ngayon. Nais ko rin itong ipaalam sa iyo na ikaw ay nire-record. Anumang sasabihin mo ay maaaring at gagamitin laban sa iyo sa federal na korte. Ang sumunod na 4 na oras ay naging sistematiko. Ang mga ahente ay naghalughog sa home office ni Richard, sa kanyang mga computer, sa kanyang mga filing cabinet. Nakakita sila ng impormasyon sa mga offshore account, mga dokumento ng shell company, mga pekeng tax return, ebidensya ng hindi idineklarang kita na tumatagal ng 6 na taon. Sinubukan ni Richard na magmalaki, tinawagan ng kanyang abogado, na dumating pagkalipas ng 1 oras, sumilip sa ebidensya na inililista ng mga ahente, at pinayuhan ng kanyang kliyente na itigil agad ang pakikipag-usap. Patuloy na nagtatanong si David na walang sumasagot. Si Patricia ay tahimik na umiiyak sa isang sulok. Naupo si Sarah kasama ko sa sala, malayo sa kaguluhan. Pa, bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil noong nagretiro ako, gusto kong maging ama mo, hindi si Agent Morrison, na nagpapakulong sa mga tao. Gusto kong malaman mo na ako si Papa, hindi ang taong maaaring mag-imbestiga at sumira ng buhay. Ngunit sa lahat ng mga taong ito, tinatrato nila ako na parang wala akong halaga. Hinayaan ko silang gawin iyon. Ang mga tao ay nagpapakita ng kanilang sarili kapag iniisip nilang wala kang kapangyarihan. Ipinakita sa akin ni Richard kung sino siya ngayong gabi, kung paano niya tinatrato ang mga iniisip niyang mababa, kung paano niya tinatrato ka. Umiiyak siya. Hindi ko alam na ganito pala kasama. Akala ko ugali lang niya iyon, mahigpit na pagmamahal. Hindi iyan pagmamahal, mahal ko. Iyan ay pang-aabuso. At nang ibuhos niya ang alak sa iyong mukha nang tumawa si David, tumigil ako, pinananatiling pantay ang aking boses. Hindi ko ito hahayaang magpatuloy. Ano ang mangyayari ngayon? Lumapit sa amin si Robert. Miss Morrison Peyton, kakailanganin namin ang iyong pahayag tungkol sa iyong kaalaman sa mga operasyon ng iyong biyenan. Wala akong alam, mabilis na sabi ni Sarah. Ayos lang, kailangan lang natin itong i-record, pamamaraan lang yon. Tumingin siya sa akin. Frank, mahusay ang ginawa mo ngayong gabi. Kinumpirma ng paunang paghahanap ang lahat ng iyong pinaghihinalaan. Ito ay magiging isang malaking kaso. Pagdating ng 11:11 ng gabi, nagkakarga na ng mga kahon ng dokumento ang mga ahente sa mga van. Nakatayo sina Richard at Patricia sa kanilang malaking pasukan, pinapanood ang kanilang mundo na nakaimpake. Si David ay nakikipag-usap sa telepono sa kanyang abogado, ang kanyang boses ay matinis at puno ng takot. Sarah, sabi ko ng mahina, kunin mo ang gamit mo, uuwi ka sa akin. Pero mahihirapan din si David sa sarili niyang problema sa lalong madaling panahon.
Kailangan mong mapunta sa isang ligtas na lugar. Nag-atubili siya, pagkatapos ay tumango. Umakyat kami sa kanyang silid-tulugan na ibinabahagi niya kay David. Mabilis siyang nagimpake. Damit, laptop, kagamitan sa kamera. Itinago niya ang mga bagay na mahalaga. Lumitaw si David sa pintuan. Saan ka pupunta kasama ang papa mo ng ilang sandali? Sarah, kailangan nating pag-usapan ito. Malalampasan natin ito. Tumawa ang papa. Ang sabi niya, siguro, tuturuan ako niya ng leksyon tungkol sa paggalang. Ikaw lang, galit ang papa. Hindi ka dapat nakikipagtalo sa kanya. Hindi ako nakikipagtalo. Umiiral ako, at iyon ay masyadong marami para sa kanya, para sa iyo. Huwag mong gawing dramatiko. Ito ay tungkol sa iyong ama na sumisira sa pamilya. Tinawagan ang IRS sa Thanksgiving. Anong klaseng tao ang gumagawa niyan? Nagsalita ako mula sa pasilyo. Ang taong nakasaksi sa kanyang anak na inaabuso at nagpa siyang mas epektibo ang mga dokumento kaysa sa karahasan. Nanigas ang mukha ni David. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira ng iyong ama ang kanyang sarili. Nag-report lang ako ng krimen. Nakahanap ang IRS ng ebidensya dahil may krimen. Hindi ako ang naglagay ng ebidensyang iyon, David. Siya ang lumikha nito. Umalis kami ng gabing iyon. Sinundan ni Sarah ako pauwi sa aking maliit na bahay sa Tempe. Ang bahay na tinawag ni Richard na hindi sapat. Ang bahay na magiging kanlungan. Sa aking sala na may murang kasangkapan at mga pader na kailangang pinturahan, sa wakas ay umiyak si Sarah. Ano ang gagawin ko ngayon, pa? Magtatayo ka ulit. Alalahanin mo kung sino ka bago mo sila nakilala. Alalahanin mong malakas ka. Napakabubo ko. Hinayaan ko silang tratuhin ako ng ganon. Ang pang-aabuso ay dahan-dahan. Pinapagod ka nila ng paunti-unti. Pinaparamdam sa iyo na normal lang iyon. Hindi mo kasalanan iyon. Anong mangyayari kay Richard? Kay David? Depende iyon sa kung ano ang matutuklasan ng investigasyon. Ngunit Sarah, hindi na iyan ang iyong alalahanin. Ang iyong alalahanin ay ang paggaling, ang pag-usad. Nagpalipas siya ng gabi sa aking guest room. Hindi mamahaling kama. Hindi mamahaling bedsheets, ngunit siya ay ligtas. Kinaumagahan, nagring ang telepono ni David ng 12 beses. Pagkatapos ay tumawag ang kanyang abogado. Pagkatapos ay tumawag ang abogado ni Richard. Gusto nilang mag-usap. Sabi ko kay Sarah habang nagkakape. Ayokong makipag-usap sa kanila. Hindi mo kailangang gawin, ngunit sa legal na aspeto, malamang na kailangan mo ng sarili mong abogado. Magiging komplikado ito. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko ang investigasyon. Tumawag si Robert sa akin 3 araw pagkatapos ng Thanksgiving. Frank, mas malaki ang kasong ito kaysa sa ating inaakala. Nagpapatakbo si Richard Payton ng isang sopistikadong tax fraud scheme sa loob ng 8 taon. Mga shell company sa 3 estado. Mga offshore accounts sa Cayman Islands. Hindi idineklarang kita na lumampas sa 15 na milyong piso. Mga kasong kriminal. Ang mga federal na prosecutor ay bumubuo ng kaso. Tax evasion, wire fraud, money laundering. Nahaharap tayo sa malubhang pagkabilanggo. Paano ang anak? Mukhang kasali si David sa ilang transaksyon. Nagkuha siya ng abogado, ngunit mas mababa ang kanyang paglahok kaysa sa kanyang ama. 2 linggo pagkatapos, nagsampa ng kaso ang mga federal na prosecutor. Nahuli si Richard Payton sa kanyang opisina. Ang mga ari-arian ng kanyang kumpanya ay na-freeze habang hinihintay ang investigasyon. Malawakang nabalita ang balita. Kilalang developer sa Phoenix ay sinampahan ng malakihang pandaraya sa buwis. Nagsampa ng divorce si Sarah. Ang kanyang abogado na inirekomenda ng opisina ni Robert ay matalas at maselan. Sinubukan ni David na tumutol, ngunit ang katotohanang maaari siyang maharap sa mga kaso ay nagpahina sa kanyang posisyon. Ang paglilitis ay naganap noong Abril. Ang federal na korte sa Phoenix na pinamumunuan ni Judge Maria Rodriguez. Nakaupo ako sa gallery, nanonood kay Robert at sa kanyang kuponan na ilahad ang kanilang kaso. Mga dokumento, financial record, testimonya ng mga accountant at mga business associate. Napakalaki ng ebidensya. Nagpatotoo ako noong ika-4 na araw.
Hindi tungkol sa hapunan ng Thanksgiving, kundi tungkol sa mga krimen sa pananalapi, ang aking kadalubhasaan bilang isang retiradong ahente, ang aking pagsusuri sa mga shell company, ang aking opinyon bilang eksperto tungkol sa pagiging sopistikado ng plano ng pandaraya. Sinubukan ng abogado ni Richard na ilarawan ako bilang may pagkiling na naghahabol ng personal na paghihiganti. G. Morrison, totoo bang nagtatampo ka kay G. Piton dahil sa paraan ng kanyang pagtrato sa iyong pamilya? Pananagutan ko siya sa mga krimen na nagawa niya. Ang personal na damdamin ay hindi nagbabago sa mga financial record. Ngunit ikaw ang nagpasimula ng investigasyong ito sa Thanksgiving sa isang pagtitipon ng pamilya. Mukhang personal iyon. Narinig ko siyang naglalarawan ng mga ilegal na gawain. Iniulat ko ang mga ito. Iyon ang dapat gawin ng sinumang mamamayan. Ang pagkakaroon ko ng kadalubhasaan sa larangang ito ay nagpapagawang kapani-paniwala sa aking ulat. Ngunit ang krimen ay umiiral anuman ang aking paglahok. Maaari mong hawakan ito ng pribado, pamilya sa pamilya. Ang mga krimen sa pananalapi ay hindi isyu ng pamilya. Ang mga ito ay mga krimen ng federal. Nag-aalok ka ba ng isang saksi sa pagnanakaw ng bangko na hawakan ito ng pribado? Lumipat ang abogado sa ibang isyu. Naranasan ko na ito ng masyadong maraming beses para mabalisa. 6 na oras, nag-deliberate ang hurado. May kasalanan sa lahat ng mga kaso. Ang paghatol ay naganap 3 linggo pagkatapos. Maingat na sinuri ni Judge Rodriguez ang kanyang pagsusuri. G. Piton, ikaw ay lumahok sa isang sinadya, sopistikadong plano upang linlangin ang gobyerno ng Estados Unidos. Tinakasan mo ang milyon-milyong piso na buwis habang namumuhay ng marangya at minamaliit ang mga nagbayad ng kanilang patas na bahagi. Ang korte na ito ay nagpaparusa sa iyo ng 8 taon sa federal na bilangguan, 20 taon ng probation at 15.2 milyon sa restitution sa IRS. Si Richard tila tumanda ng 10 taon sa sandaling iyon. Bumagsak ang kanyang mga balikat, umiyak si Patricia sa gallery. Nagkasala si David sa mga mas magaan na kaso, nakikipagtulungan sa mga prosecutor. Nakatanggap siya ng 2 taon ng probation at isang multa na 200,000 piso. Naging kumpleto ang divorce ni Sarah noong Mayo. Nakuha niya ang kalahati ng kanilang marital property, ngunit hindi ito gaanong marami dahil karamihan ay nakapangalan kay Richard at ngayon ay na-freeze o nakumpiska. Ngunit nakuha niya ang kanyang kalayaan. Iyon ay mas mahalaga. Isang hapon ng Hunyo, naghahalaman ako nang lumapit si David. Mukhang payat at pagod siya. Frank, maaari ba tayong mag-usap? Inilapag ko ang pala. Sige. Umupo siya sa aking porch steps. Pumunta ako para humingi ng tawad. Sa akin ba o kay Sarah? Pareho. Ngunit ayaw niya akong makita at naiintindihan ko kung bakit. Hinaplos niya ang kanyang mukha. Masama ang naging trato ko sa kanya. Sa iyo. Hinayaan ko ang aking ama na kontrolin ang lahat. Iniisip ko na kung mapasaya ko siya, kung kakampi ako sa kanya, igagalang niya ako. Ngunit iginagalang lang niya ang kapangyarihan at wala akong roon. May kapangyarihan kang protektahan ang iyong asawa. Pinili mong hindi. Alam kong mahina at malupit ako at humihingi ako ng paumanhin. Sinuri ko siya. Mukha siyang talagang wasak. Ang sentensya sa bilangguan ay nakabitin sa kanyang ulo. Ang reputasyon ng pamilya ay nawasak. Ang kasal ay tapos na. Ang halaga ng pagpapahintulot sa isang tiranong kumilos. Ang paghingi ng tawad ay hindi nagbubura ng pinsala, David. Kinikilala lang nito ito. Ang mahalaga ay ang susunod mong gagawin. Nagteterapya ako 2 beses sa isang linggo. Inaayos ang lahat. Alam kong hindi ko maayos ang mga nasira ko, ngunit sinusubukan kong unawain kung bakit ko ito sinira. Iyan ay isang simula. Sa tingin mo ba mapapatawad siya ni Sarah? Hindi iyan ang tanong na dapat kong sagutin. Ang pagpapatawad ay isang regalo. Walang sino man ang binigyan ng regalong iyon. Malaki ang nasaktan mo sa kanya. Tumawa ka noong inalipusta siya ng iyong ama. Marahil ay hindi niya iyon mapapatawad. At hindi niya kailangang gawin iyon. Tumango siya, umiiyak.
Gusto ko lang malaman mo ngayon na naiintindihan ko ang aking ginawa, ang ating ginawa, at humihingi ako ng paumanhin. Pagkatapos niyang umalis, tinawagan ko si Sarah. Nagrenta siya ng isang maliit na apartment sa Scottsdale. Itinatayo muli ang kanyang negosyo sa disenyo. Lumalago sa mga paraang hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Naparito si David. Nakausap mo na siya. Ano ang hitsura niya? Wasak? Humihingi ng tawad? Kung totoo man iyon o desperasyon lang, hindi ko masasabi. Sa tingin mo ba dapat mo siyang makita? Kung gusto mo lang. Kung makakatulong iyon sa iyong paggaling, hindi dahil pakiramdam mo ay obligasyon mo. Hindi ko iniisip na handa na ako, marahil ay hindi kailanman. Kung gayon, sige, mahal ko. Ikaw ang nagpapasya kung sino ang may access sa iyong buhay. Nang gabing iyon, nakaupo sa aking porch na may malamig na beer. Naisip ko ang sinabi ni Robert ilang buwan na ang nakalipas. Kapag tumawag si Frank Morrison, nakikinig kami. Iniisip ng lahat na ang kapangyarihan ay nasa pagiging maingay, sa pagiging dominante sa silid, sa pagpaparamdam sa iba na maliit. Ganito ang iniisip ni Richard. Nagkamali siya sa kalupitan bilang kapangyarihan, kayamanan bilang karunungan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay iba. Ito ay kaalaman, dokumentasyon, pag-unawa sa sistema, pag-alam kung kailan mananahimik at kung kailan kikilos. Hindi ito naintindihan ni Richard. Nakita niya ang isang retiradong janitor na may maliit na pensyon. Hindi niya nakita ang federal na ahente na nagtayo ng kanyang karera batay sa pagtuklas kung ano ang tinago ni Richard sa loob ng maraming taon. Dumating si Sarah para sa hapunan sa susunod na linggo. Tumaba na siya ulit. Nawala na ang mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngumiti na siya ulit. Pa, may bago akong kliyente, isang malaking kliyente. Nakita nila ang aking trabaho at nag-alok ng 6 na buwang kontrata. Magaling. Mas malaki ang bayad nito kaysa sa kinita ko noong nakaraang taon. Huminto siya. Alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Palagi sinasabi ni Richard na walang halaga ang trabaho mong disenyo na hindi iyon totoong negosyo. Ngunit nagtatayo ka ng isang bagay na sa iyo, isang bagay na tapat. Iyan ang pagkakaiba. Ikaw ay nagtatayo sa katotohanan. Siya ay nagtayo sa kasinungalingan. Ang iyong pundasyon ay matatag. Ang kanyang pundasyon ay gumuho sa sandaling may sumuri nito. Alam mo ba noong tumawag ka noong Thanksgiving? Alam mo ba kung gaano kalaki ang magiging ito? Alam kong gumagawa siya ng krimen. Alam kong kailangang iulat ang mga iyon. Ang laki na iyon ang nagulat sa akin. Ngunit Sarah, hindi ko ginawa iyon para sirain siya. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Alam ko at nagpapasalamat ako. Kahit mahirap tingnan ang lahat ng bumabagsak, tingnan si David na nahihirapan, nagpapasalamat pa rin ako. Hindi dapat magbigay ng kasiyahan ng hustisya. Dapat itong magpapanumbalik ng balanse. Naghapunan kami sa maliit kong kusina. Simpleng pagkain, simpleng usapan. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang mga kliyente, ang kanyang bagong apartment, ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Pagkatapos, habang naghuhugas ng mga pinggan, sinabi niya, sana sinabi mo sa akin ang tungkol sa iyong karera, ang iyong tunay na pagkatao. Magbabago ba iyon? Mag-aasawa ba ako kay David kung alam ko? Marahil hindi. Ngunit hindi ka sana nakaramdam ng ganito kalungkot. Malalaman mong mayroon kang isang taong kakampi na nakakaintindi sa lahat, sa sistema, kung paano lumaban. Palagi akong may kakampi. Hindi ko lang alam kung ano ang mga kasangkapan sa iyong toolbox. Niyakap niya ako noon, mahigpit. Salamat sa paggamit ng mga kasangkapan na iyon. Palagi mahal ko. Palagi. 6 na buwan pagkatapos, nag-aayos ako ng bakod nang dumalaw si Sadie Martinez mula sa dulo ng kalye. Nakatira siya sa kapitbahayan ng 20 taon. Alam ang lahat ng bagay ng lahat. Frank, napanood ko ang balita. Ang developer na iyon ay napunta sa kulungan. Ang ama ba iyon ng iyong manugang? Oo. At ikaw ang nag-report sa kanya? Nasaksihan ko ang krimen na nagawa. Iniulat ko ang mga ito sa mga kinauukulang awtoridad. Pinagmasdan niya ako na may bagong interes. Ang mga tao ay nagsasabi na nagtrabaho ka para sa IRS.
na ikaw ay isang uri ng investigador. Naging ahente ako sa loob ng 30 taon. Ngayon ay nagretiro na ako. Hindi na ako ang taong iyon. Ako lang si Frank, nag-aalaga ng mga halaman, namumuhay ng tahimik. Tahimik? Ngumisi siya. Frank, pinabagsak mo ang isang milyonaryo at ipinadala siya sa federal na bilangguan. Hindi iyan ang tinatawag kong tahimik. Nag-report lang ako ng krimen. Ang sistema ng hustisya ang gumawa ng iba pa. Pagkatapos niyang umalis, naisip ko ang ibig sabihin ng makilala. Sa loob ng 30 taon, ako si Agent Morrison, isang pangalan na kinatatakutan ng mga kriminal, nagbubukas ng mga pinto, may bigat. Pagkatapos ay nagretiro ako at naging Frank, ang lalaki na may lumang pickup truck na nagpuputol ng kanyang sariling damo. Nakita ako ni Richard at walang nakitang kapuri-puri. Isang retiradong manggagawa lang, walang katayuan, walang kapangyarihan, walang kabuluhan. Tinrato niya ako at ang aking anak ng naaayon. Hindi niya naintindihan na ang kapangyarihan ay hindi nawawala kapag nagretiro ka. Ang kaalaman ay hindi sumisingaw. Ang mga kasanayan ay hindi nawawala. Pinili ko lang itong itabi, mamuhay ng tahimik, naroroon para kay Sarah nang walang pasanin ng aking karera sa pagitan namin. Ngunit kapag mahalaga, kapag kailangan protektahan ang aking anak, kinuha ko ulit ang mga kasangkapan na iyon. Nag-isang tawag ako at nagbago ang lahat. Hindi dahil sa naghihiganti ako, hindi dahil gusto kong maghiganti, kundi dahil mahalaga ang hustisya. Dahil mahalaga ang dokumentasyon. Dahil ang pagprotekta sa mga mahal mo ay mas mahalaga kaysa sa pagtatago kung sino ka noon. Si Sarah ay lumalago na ngayon. Ang kanyang negosyo ay lumalago. Nakikipag-date siya sa isang bagong tao, isang mabait na lalaki. Nagtatayo siya ng buhay sa sarili niyang mga tuntunin, ang kanyang mga halaga, ang kanyang lakas. Nagtatayo muli si David. Sinusubukang maging ibang tao kaysa sa lalaking tumawa noong ang kanyang asawa ay inalipusta. Kung magtatagumpay siya, sasabihin ng panahon, si Richard ay naglilingkod sa isang federal na bilangguan sa California. Makakarating siya doon hanggang sa edad na 63. Marahil ay may matutunan siya. Marahil ay hindi. Hindi na iyon ang aking alalahanin. Nakipagdiborsyo si Patricia sa kanya habang hinihintay niya ang paglilitis, kinuha ang mga natitirang ari-arian at lumipat sa Florida. Hindi ko alam kung makarinig pa si Sarah ng balita mula sa kanya. Ang ilang mga relasyon ay hindi maaaring ayusin. Sa linggo ng hapon, dumalaw si Sarah. Sama-sama kaming nagluluto. Mga simpleng pagkain sa aking maliit na kusina. Nag-uusap kami tungkol sa kanyang trabaho, sa aking hardin, sa mga kapitbahay, sa mga ordinaryong bagay, sa mga bagay na payapa. Minsan ay sasabihin niya, sabihin mo sa akin ang isang kwento mula sa iyong mga araw sa IRS. At magbabahagi ako ng isang bagay, isang kaso na hinawakan ko, isang teknik na ginamit ko. Ang kasiyahan sa pagtingin sa hustisya na nais sa katuparan pagkatapos ng mga buwan o taon ng investigasyon. Ngunit higit sa lahat, kami ay simpleng magkasama. Ama at anak na babae, walang drama, walang kaguluhan, walang sino mang nagbuhos ng alak o tumawa sa kalupitan, tanging kapayapaan lamang. At iyon, pagkatapos ng lahat, ang ipinaglaban ko, hindi paghihiganti, hindi pagkawasak, hindi kasiyahan sa pagtingin kay Richard na napababa, bagaman hindi ako magpapanggap na hindi ito angkop. Ipinaglaban ko ang mapayapang linggo ng hapon, simpleng hapunan, kalayaan para sa aking anak na tumawa ng walang takot, magtayo ng walang paggiba, umiral ng hindi humihingi ng paumanhin sa pag-okupa ng espasyo. Iyon ang tunay na layunin ng kapangyarihan, hindi ang dominahin ang iba, hindi ang patunayan ng kahusayan, kundi ang protektahan ang mga mahal mo at lumikha ng espasyo para sa kanila na maging kung sino sila. Hindi ito naintindihan ni Richard. Akala niya ang kapangyarihan ay ang pagpaparamdam sa iba na maliit. Natutunan niya sa ibang paraan. At nakaupo dito sa aking porch, 62 taong gulang, umiinom ng beer at nanonood ng paglubog ng araw sa Arizona, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ganap na kapayapaan.
Dahil ang hustisya, ang tunay na hustisya ay hindi maingay. Hindi nito ipinagmamalaki ang tagumpay nito. Ipinapanumbalik lamang nito ang balanse. At pagkatapos ay bumalik ito sa pag-aalaga ng iyong hardin, pamumuhay ng tahimik, pagmamahal ng matindi, at pag-alam na kapag kinakailangan, isang tawag ay maaaring magbago ng lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Hallowed Vengeance, at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. At ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig. Gusto kong malaman kung paano ito dumating sa iyo. Model sa isang hapon ng Hunyo, habang inaayos ko ang aking bakuran, si David ay nagmaneho papunta. Mukha siyang payat at pagod. "Frank, maaari ba tayong mag-usap?" Inilapag ko ang aking pala. "Sige." Umupo siya sa mga baitang ng aking terasa. Pumunta ako para humingi ng tawad. "Sa akin ba o kay Sarah?" "Pareho." Ngunit ayaw niya akong makita. At naiintindihan ko kung bakit. Hinaplos niya ang kanyang mukha. "Masama ang naging trato ko sa kanya. Sa iyo. Hinayaan ko ang aking ama na kontrolin ang lahat. Iniisip ko na kung mapasaya ko siya, kung kakampi ako sa kanya, igagalang niya ako. Ngunit iginagalang lang niya ang kapangyarihan at wala akong roon. May kapangyarihan kang protektahan ang iyong asawa, pinili mong hindi. Alam kong mahina at malupit ako at humihingi ako ng paumanhin. Sinuri ko siya. Mukha siyang talagang wasak. Ang sentensya sa bilangguan ay nakabitin sa kanyang ulo. Ang reputasyon ng pamilya ay nawasak. Ang kasal ay tapos na. Ang halaga ng pagpapahintulot sa isang tiranong kumilos. Ang paghingi ng tawad ay hindi nagbubura ng pinsala, David. Kinikilala lang nito ito. Ang mahalaga ay ang susunod mong gagawin. Nagteterapya ako 2 beses. Sa isang linggo, inaayos ang lahat. Alam kong hindi ko maayos ang mga nasira ko, ngunit sinusubukan kong unawain kung bakit ko ito sinira. Iyan ay isang simula. Sa tingin mo ba mapapatawad siya ni Sarah? Hindi iyan ang tanong na dapat kong sagutin. Ang pagpapatawad ay isang regalo. Walang sino man ang binigyan ng regalong iyon. Malaki ang nasaktan mo sa kanya. Tumawa ka noong inalipusta siya ng iyong ama. Marahil ay hindi niya iyon mapapatawad at hindi niya kailangang gawin iyon. Tumango siya, umiiyak. Gusto ko lang malaman mo ngayon na naiintindihan ko ang aking ginawa, ang ating ginawa, at humihingi ako ng paumanhin. Pagkatapos niyang umalis, tinawagan ko si Sarah. Nagrenta siya ng isang maliit na apartment sa Scottsdale. Itinatayo muli ang kanyang negosyo sa disenyo, lumalago sa mga paraang hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Naparito si David. Nakausap mo na siya. Ano ang hitsura niya? Wasak? Humihingi ng tawad? Kung totoo man iyon o desperasyon lang, hindi ko masasabi. Sa tingin mo ba dapat mo siyang makita? Kung gusto mo lang. Kung makakatulong iyon sa iyong paggaling, hindi dahil pakiramdam mo ay obligasyon mo. Hindi ko iniisip na handa na ako. Marahil ay hindi kailanman. Kung gayon, sige, mahal ko. Ikaw ang nagpapasya kung sino ang may access sa iyong buhay. Nang gabing iyon, nakaupo sa aking porch na may malamig na beer, naisip ko ang sinabi ni Robert ilang buwan na ang nakalipas. Kapag tumawag si Frank Morrison, nakikinig kami. Iniisip ng lahat na ang kapangyarihan ay nasa pagiging maingay, sa pagiging dominante sa silid, sa pagpaparamdam sa iba na maliit. Ganito ang iniisip ni Richard. Nagkamali siya sa kalupitan bilang kapangyarihan, kayamanan bilang karunungan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay iba. Ito ay kaalaman, dokumentasyon, pag-unawa sa sistema, pag-alam kung kailan mananahimik at kung kailan kikilos. Hindi ito naintindihan ni Richard. Nakita niya ang isang retiradong janitor na may maliit na pensyon. Hindi niya nakita ang federal na ahente na nagtayo ng kanyang karera batay sa pagtuklas kung ano ang tinago ni Richard sa loob ng maraming taon. Dumating si Sarah para sa hapunan sa susunod na linggo. Tumaba na siya ulit. Nawala na ang mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngumiti na siya ulit. Pa,
May bago akong kliyente, isang malaking kliyente. Nakita nila ang aking trabaho at nag-alok ng 6 na buwang kontrata. Magaling? Mas malaki ang bayad nito kaysa sa kinita ko noong nakaraang taon. Huminto siya. Alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Palagi sinasabi ni Richard na walang halaga ang trabaho mong disenyo, na hindi iyon totoong negosyo. Ngunit nagtatayo ka ng isang bagay na sayo, isang bagay na tapat. Iyan ang pagkakaiba. Ikaw ay nagtatayo sa katotohanan. Siya ay nagtayo sa kasinungalingan. Ang iyong pundasyon ay matatag. Ang kanyang pundasyon ay gumuho sa sandaling may sumuri nito. Alam mo ba noong tumawag ka noong Thanksgiving, alam mo ba kung gaano kalaki ang magiging ito? Alam kong gumagawa siya ng krimen. Alam kong kailangang iulat ang mga iyon. Ang laki na iyon ang nagulat sa akin. Ngunit Sarah, hindi ko ginawa iyon para sirain siya. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Alam ko at nagpapasalamat ako. Kahit mahirap tingnan ang lahat ng bumabagsak, tingnan si David na nahihirapan, nagpapasalamat pa rin ako. Hindi dapat magbigay ng kasiyahan ang hustisya. Dapat itong magpapanumbalik ng balanse. Naghapunan kami sa maliit kong kusina. Simpleng pagkain, simpleng usapan. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang mga kliyente, ang kanyang bagong apartment, ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Pagkatapos, habang naghuhugas ng mga pinggan, sinabi niya, "Sana sinabi mo sa akin ang tungkol sa iyong karera, ang iyong tunay na pagkatao. Magbabago ba iyon? Mag-aasawa ba ako kay David kung alam ko? Marahil hindi. Ngunit hindi ka sana nakaramdam ng ganito kalungkot. Malalaman mong mayroon kang isang taong kakampi na nakakaintindi sa lahat, sa sistema, kung paano lumaban. Palagi akong may kakampi. Hindi ko lang alam kung ano ang mga kasangkapan sa iyong toolbox." Niyakap niya ako noon, mahigpit. Salamat sa paggamit ng mga kasangkapan na iyon. Palagi, mahal ko. Palagi. 6 na buwan pagkatapos, habang nag-aayos ako ng bakod, dumalaw si Sadie Martinez mula sa dulo ng kalye. Nakatira siya sa kapitbahayan ng 20 taon. Alam ang lahat ng bagay ng lahat. "Frank, napanood ko ang balita. Ang developer na yon ay napunta sa kulungan. Ang ama ba iyon ng iyong manugang?" "Oo." "At ikaw ang nag-report sa kanya?" "Nasaksihan ko ang krimen na nagawa. Iniulat ko ang mga ito sa mga kinauukulang awtoridad. Pinagmasdan niya ako na may bagong interes. Ang mga tao ay nagsasabi na nagtrabaho ka para sa IRS, na ikaw ay isang uri ng investigator. Naging ahente ako sa loob ng 30 taon. Ngayon ay nagretiro na ako. Hindi na ako ang taong iyon. Ako lang si Frank, nag-aalaga ng mga halaman, namumuhay ng tahimik." "Tahimik?" Ngumisi siya. "Frank, pinabagsak mo ang isang milyonaryo at ipinadala siya sa federal na bilangguan. Hindi iyan ang tinatawag kong tahimik. Nag-report lang ako ng krimen. Ang sistema ng hustisya ang gumawa ng iba pa." Pagkatapos niyang umalis, naisip ko ang ibig sabihin ng makilala. Sa loob ng 13 taon, ako si Agent Morrison, isang pangalan na kinatatakutan ng mga kriminal, nagbubukas ng mga pinto, may bigat. Pagkatapos ay nagretiro ako at naging Frank, ang lalaki na may lumang pickup truck na nagpuputol ng kanyang sariling damo. Nakita ako ni Richard at walang nakitang kapuri-puri. Isang retiradong manggagawa lang, walang katayuan, walang kapangyarihan, walang kabuluhan. Tinrato niya ako at ang aking anak ng naaayon. Hindi niya naintindihan na ang kapangyarihan ay hindi nawawala kapag nagretiro ka. Ang kaalaman ay hindi sumisingaw. Ang mga kasanayan ay hindi nawawala. Pinili ko lang itong itabi, mamuhay ng tahimik, naroroon para kay Sarah nang walang pasanin ng aking karera sa pagitan namin. Ngunit kapag mahalaga, kapag kailangan protektahan ang aking anak, kinuha ko ulit ang mga kasangkapan na iyon. Nag-isang tawag ako at nagbago ang lahat. Hindi dahil sa naghihiganti ako, hindi dahil gusto kong maghiganti, kundi dahil mahalaga ang hustisya. Dahil mahalaga ang dokumentasyon. Dahil ang pagprotekta sa mga mahal mo ay mas mahalaga kaysa sa pagtatago kung sino ka noon. Si Sarah ay lumalago na ngayon. Ang kanyang negosyo ay lumalago.
Nakikipag-date siya sa isang bagong tao, isang mabait na lalaki. Nagtatayo siya ng buhay sa sarili niyang mga tuntunin, ang kanyang mga halaga, ang kanyang lakas. Nagtatayo muli si David, sinusubukang maging ibang tao kaysa sa lalaking tumawa noong ang kanyang asawa ay inalipusta. Kung magtatagumpay siya, sasabihin ng panahon. Si Richard ay naglilingkod sa isang federal na bilangguan sa California. Makakarating siya doon hanggang sa edad na 63. Marahil ay may matutunan siya, marahil ay hindi. Hindi na iyon ang aking alalahanin. Nakipagdiborsyo si Patricia sa kanya noong hinihintay niya ang paglilitis, kinuha ang mga natitirang ari-arian at lumipat sa Florida. Hindi ko alam kung makarinig pa si Sarah ng balita mula sa kanya. Ang ilang mga relasyon ay hindi maaaring ayusin. Sa isang linggo ng hapon, dumalaw si Sarah. Sama-sama kaming nagluluto. Mga simpleng pagkain sa aking maliit na kusina. Nag-uusap kami tungkol sa kanyang trabaho, sa aking hardin, sa mga kapitbahay, sa mga ordinaryong bagay, sa mga bagay na payapa. Minsan ay sasabihin niya, "Sabihin mo sa akin ang isang kwento mula sa iyong mga araw sa IRS." At magbabahagi ako ng isang bagay, isang kaso na hinawakan ko, isang teknik na ginamit ko. Ang kasiyahan sa pagtingin sa hustisya na nais sa katuparan pagkatapos ng mga buwan o taon ng investigasyon, ngunit higit sa lahat, kami ay simpleng magkasama. Ama at anak na babae, walang drama, walang kaguluhan, walang sino mang nagbuhos ng alak o tumawa sa kalupitan, tanging kapayapaan lamang. At iyon, pagkatapos ng lahat, ang ipinaglaban ko, hindi paghihiganti, hindi pagkawasak, hindi kasiyahan sa pagtingin kay Richard na napababa, bagaman hindi ako magpapanggap na hindi ito angkop. Ipinaglaban ko ang mapayapang linggo ng hapon, simpleng hapunan, kalayaan para sa aking anak na tumawa ng walang takot, magtayo ng walang paggiba, umiral ng hindi humihingi ng paumanhin sa pag-okupa ng espasyo. Iyon ang tunay na layunin ng kapangyarihan. Hindi ang dominahin ang iba, hindi ang patunayan ang kahusayan, kundi ang protektahan ang mga mahal mo at lumikha ng espasyo para sa kanila na maging kung sino sila. Hindi ito naintindihan ni Richard. Akala niya ang kapangyarihan ay ang pagpaparamdam sa iba na maliit. Natutunan niya sa ibang paraan. At nakaupo dito sa aking porch, 62 taong gulang, umiinom ng beer at nanonood ng paglubog ng araw sa Arizona, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ganap na kapayapaan. Dahil ang hustisya, ang tunay na hustisya, ay hindi maingay. Hindi nito ipinagmamalaki ang tagumpay nito. Ipinapanumbalik lamang nito ang balanse. At pagkatapos ay bumalik ito sa pag-aalaga ng iyong hardin, pamumuhay ng tahimik, pagmamahal ng matindi, at pag-alam na kapag kinakailangan, isang tawag ay maaaring magbago ng lahat.